na siya ay isang espiya sa mga Duterte. Ang kanyang matagal na pinanahimik sa mga nangyayari ngayon sa Kingdom of Jesus Christ ay nag-joke sa mga netizens na siya ay tuwaging isang espiya sa mga Duterte at nang ma-call out ng mga netizens Senator Amy Marcos sa mga pinagagawa ng kanyang kapatid, nagbigay ito ng statement. Ngunit ang statement niya ay isang ampaw. Base kasi sa kanyang naging statement, ang na-call out lamang niya ng mga maling ginagawa ay ang PNP lamang. Sino bang Commander-in-Chief? Hindi ba't si BBM? Ang presidente? Ang kanyang kapatid? Hindi naman kikilos ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kung walang nag-uutos sa kanilang nakakataas. Kaya tila ang naging statement ni Senator Amy Marcos ay playing safe lamang. Dapat ay kinocall out niya rin ang kanyang kapatid na si BBM. Ang sabi tuloy ni Ethel Pineda, kulang, hindi lang ang PNP ang dapat sisihin. The buck stops with the Commander-in-Chief, the President. This has been going on for a long time and is not stopping this egregious violation of the rights of the citizens he is mandated to serve. At hindi nga daw biro ang paghingi ng tawad at sorry ni Vice President Sara sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Lalong-lalo na ang kanyang paghikayat sa mga ito na iboto noon si BBM bilang Pangulo noong 2022 elections. I'm supposed to Ms. Crisette Loreto Chu. Sara Duterte's apology is a major thing. It means she recognizes she was wrong. Ang daming unspoken things sa apology na yan. When she admits she is wrong for pushing Marcos on us, she also admits her father was right about him. Sarah's greatest issue for me was her obstinacy to have her own path away from her father. We don't know why, because we were not there in the early years. Also understandable, because nobody wants to live in their parents' shadow. But in doing so, she veered far from PRRD. This was a chip on her shoulder. Her apology signals to the universe that she is ready and has learned her lesson. That we all have learned our lesson. The photos of the Dutertes complete and talking along with pictures of Sara and Bato and Bongo means they have started to resolve whatever issues they needed to resolve. This may be the first step the universe needs to correct the balance. Everything happens for a reason. Dear universe, please let things unfold for the good of the Filipinos. Please. People have always suffered so much. Pero ano nga ba ang naging statement ni Senator Amy Marcos patungkol sa nangyari sa Kingdom of Jesus Christ? At bakit tinawag na malabnaw ang statement at ampaw? Hindi man lang magawang i-call out ang kanyang kapatid na si BBM. Kaya nasasabihin espiya sa mga Duterte. Para ito ang paliwanag ni Mr. Will Talker, panoorin natin. Ayan, may statement na si Senator Amy. Sabi niya, I condemn in the strongest terms that excessive show of force by the PNP in its raid on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The deployment of 2,000 police personnel to raid the premises of an established religion is both unwarranted and unjustified. The disturbance, fear, and even death that such a massive show of force caused to bystanders and to those who were simply exercising their constitutional protected rights is unacceptable. I urge the PNP to be more circumspect in their actions, uphold guaranteed freedoms, and prioritize the safety of the civilians. Senator Amy Marcos. Hindi, para sa inyo mga lords, hindi ko maramdaman. Tama. Diba, hindi ko maramdaman ngayon yung sincerity at sinasabi ni Senator Amy. Kasi sa totoo lang mga lords, puro lang din naman siya statement. Di ba? Puro lang siya statement. Yung kapatid niya yung Pangulo.
puro lang siya statement. Para siyang namangka Sa bagay. ilog. Yes. Hindi naman talaga si BBM yung nagmamanage talaga ng bansa natin ngayon, di ba? Kundi marami naman talagang galamay at marami naman talagang utak, di ba? Even yung First Lady at saka yung pinsan, di ba, ay nangingialam. So, di ba, talagang mahihirapan talaga si Senator Amy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. Ay? May mga duda Sa kami dyan panggago. kung saan dyan nagtatago. Sa Bunker. pangputang Kaya ina. meron kaming dala-dala dyan heartbeat Pangit ng detector. mukha. Isang key, ang kapal ng simento, malalaman namin kung tumitigil ang puso dyan sa likod ng simento. May kapatid pala si Diwata Paris Ober. High-tech naman pala yung mga pinagdadadala niya eh. Bakit hindi niyo pa rin mahanap? No, nakailang inspection na kayo. Nakailang raid na kayo. Diba, nilibot niyo pa nga daw. Nilibot niyo na daw paulit-ulit. Diba, ang KOJC. Anyari? Diba, may pa-heartbeat detector ka pa dyan. Sa bagay, mahirap din kasi talaga yung sitwasyon nila mga lods eh. Kasi talagang may nag-uutos eh. Diba? Pero nakakalungkot lang mga lods. Di ba ano ang slogan ng police? To serve and to protect. Tama. Di ba? Ulitin natin. To serve and to protect. Ang tanong, di ba, nangyayari ba yan? Wala. To protect. Wala. Tapos may mga Ayan. namamatay. Di ba? Tarantado. Pero I repeat, pinag-utusan yan sila eh. Di ba? May umutos yan sa kanya, of course. Yeah, si Diba? Baba. Alam nga namang gagawin nila yan na walang command. Ang balos-los. Pero nakakalungkot lang, no? Yun. Bumalik na sana yung kumpiyansa natin sa mga pulis, eh. Diba? Bumalik na sana yung tiwala natin sa mga pulis. Pero tignan nyo yung ginagawa nila ngayon, diba? Abuse of power. Correct. Sa bagay. Diba? Kumbaga,